Star FM News Connect. Star FM National News. Star Nation, inaprobahan na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapafreeze ng pera na kumpiska noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at dalhin sa kustodiya ng International Tribunal noong March 2025. Ito'y matapos silingin ng prosecution na ma-access ang kanyang mga personal na gamit at i-freeze ang anumang perang dala ng dating Pangulo. Ito yung eksekutibong sangay na batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC noong Biyernes, June 27. Pinaboran ng korte ang motion ng prosecution na ipagpatuloy ang pag-freeze sa anumang halaga na nakuha mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pag-aresto. Nawala ng kinwestiyon ng kapwa ni Duterte ang naturang hakbang ng Trial Chamber 3. Ayon sa depensa, hindi na umano kinakailangan gawin ng prosecution ang kanilang kahilingan dahil nasa kustodiyo na anya ng ICC registry ang nasabing pera. Gate pa nila, wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman binunyag ng ICC kung magkano ang perang nasabsam mula sa dating Pangulo. Samantala, humiling din ang prosecution na mabigyan ng access sa iba pang mga bagay na nakumpiska mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pag-aresto. Bagamat hindi tumutol ang depensa sa pagsusuri ng ilan sa mga nasabsam na kagamitan, hiniling ng abogado ni Duterte na si Attorney Peter Hines na wag paintunutan ang prosecution na siyasatin ang mga susi at iba pang personal na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC registry. Ayon sa depensa, walang sapat na batayan ng prosecution upang iugnay ang mga susi sa umanay mga krimeng iniimbestigahan o sa anumang ari-ariang may kaugnayan sa kaso. Iginit din itong na hindi maaaring magsagawa ng anumang pag-aalughog upang saka pa lamang magharap ng ebidensyang magbibigay katwiran sa kaso. Hiling din ang kapo ni Duterte na kung papayagan ang pagsusuri sa iba pang mga nakumpiskang gamit, tiyakin ng prosecution na mapoprotekta ng mga personal na impormasyon ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kaugnayan sa isinasagawang investigasyon.